Pag-usapan natin kung paano gumamit ng support and resistance sa pinakasimple, pinakamadaling paraan. Let's go. So punta tayo dito sa chart. So basically, ang concept ng support and resistance guys is ang price is para siyang bola. Every time na yung bola is nag-hit sa floor, is magbabounce siya. Pagka-bounce niya, basically akit siya. Every time na umakyat naman siya at nag-hit sa ceiling, which is our resistance, is babagsak naman siya. So paulit-ulit lang. So parang ganun yung concept ng support and resistance guys. Every time na ang price is mag-hit sa taas, babagsak siya. Every time na mag-hit ang price sa baba, which is the support, is aangat siya. Para natin masasabi or mako-consider na ang isang price is a valid support or a valid resistance. Kapag ang price is dalawang beses na siyang nag-hit, halimbawa sa resistance, nag-hit dyan, tapos bumagsak, that's 1. And bumalik sa taas, nag-hit ulit, that's 2. So, this is a confirmed resistance. So, we can expect na sa pangatlong beses na bumalik dito ang price sa resistance na yan, we can expect na babagsak siya kasi dalawang beses niya nang ginawa. So, that's a valid resistance. Ganun din naman kapag naghahanap tayo ng support. Halimbawa, nag-drawing tayo ng support. Para natin masasabi na this is a valid support. Every time na ang price is mag-hit siya ng dalawang beses, that is a valid support. So sa pangatlo nun, we can expect na magbabounce siya ulit pataas. So parang ganito. Price is bumagsak, nag-hit sa resistance, that's 1. Isang beses siya nag-hit. Pag bumalik siya, bumagsak ulit, tapos nag-bounce, that's 2. 2 times siya nag-hit sa support. Kaya sa pangatlong times niya gagawin niya yun, we can expect this price na pag nag-hit siya ulit sa support line na to, dito sa pangatlong hit niya, dyan tayo pwedeng mag-place ng buy order or dyan tayo pwedeng mag-abang for buying. Kasi nga, magbabuy tayo sa baba, tapos mag-sell tayo sa taas. Para ma-make sure natin na valid na ang support line or resistance line, kailangan na-touch na siya or na-hit na siya ng price twice para mas maging valid siya. Kasi nga, kung isang beses lang siyang tinouch, parang hindi pa yun enough. Kasi nga, kung isang beses lang tinouch ang isang linya, halimbawa isang beses lang siya hinit dito, hindi pa siya ganun ka-strong or ka-valid na support or resistance line kasi nga isang beses pa lang siyang hinit. Kung dalawang beses nag-react dito yung price, mas maganda siyang confirmation kasi mas kampante tayo na every time na mag-hit siya doon sa linya na yun, magre-react yung price either pag nag-hit sa resistance, babagsak siya. Pag nag-hit sa support, magpa-bounce siya pataas. So paano natin masasabi nag-hit na yung price dun sa linyang ginawa natin? Para ma-consider natin na nag-hit na yung price dun sa linyang ginawa natin is dapat mag-close dito yung price or mag-close dito yung candle. Anyway guys, kung hindi ka pa familiar sa candles or kung anong ibig sabihin ng candlesticks, paano ginagamit yung candlesticks, ito yung pinaka-basics ng trading, you can check out my last video about candlesticks and kung paano siya ginagamit sa chart, paano siya binabasa para mas madali mo maintindihan itong paggamit ng support and resistance. Kailangan alam mo kung paano magbasa ng candlesticks at gumamit ng candlesticks sa chart. Check out this video. You can watch it para mas magkaroon ka ng idea kung paano ginagamit ang candlesticks. Anyway, kung inaabangan natin na mag-hit siya sa resistance zone, is dapat, yung huling candle is dapat nasa ilalim siya ng linya na ginawa natin. Para ma-consider natin yan as valid hit doon sa linya na ginawa natin. Ganon din naman kapag sa support. Kailangan yung candle na magko-close dito sa support na linya is dapat nasa ibabaw siya ng linya. Kasi nga, ibig sabihin pag nag-close na yung candle dyan, nag-close na yung candle dito sa ibabaw ng support line, candle nag-close, ibig sabihin that is a confirmation na mag-i-stay na yun dyan at magbabounce na siya. Ganoon din naman pa sa taas, sa resistance zone. Pag umabot siya sa resistance line, tapos nag-close yung candle dito, sa ilalim naman ng resistance line, ibig sabihin that is confirmation na nag-react na siya at babagsak na siya ulit pababa. So, ganun lang yung confirmation ng support and resistance. Dapat make sure na magko-close yung candle sa lines na ginawa natin. Meron kasing times na, halimbawa, this is a resistance zone, this is a resistance line dahil nagre-react dyan yung price. Tapos, ang nangyari is lumagpas ngayon yung price, tapos bumalik ulit, tapos nag-bounce siya. From dating resistance, dahil lumagpas yung price at nag-bounce, nag-flip na siya ngayon into a support line. Ito naman yung tinatawag nating
support and resistance flip. Ngayon, kung gusto nyo na i-discuss ko to sa next video guys, mag-comment ka below ng flip FLIP. Pag maraming nag-comment, I will make another video for these topics. Anyway, dahil naintindihan na natin kung paano nag-work ang support and resistance, gumawa tayo ngayon ng example sa mismong chart. Nandito tayo ngayon sa Bitcoin 1 day time frame. Paano tayo guguhit ngayon ng support or resistance na linya? Umpisahan natin ngayon dito sa taas. Kung makikita natin dito, meron ditong candle close. And meron din ditong candle close. So ibig sabihin, dalawang yon, pwede natin guhitan to. Pwede natin itong guhitan. That is a valid resistance zone. Now, dito naman sa baba, hanap naman tayo ngayon ng support zone. Ngayon, dalawang beses, kailangan maghanap tayo ng dalawang beses na nag-react doon yung price. Ito yung unang beses na meron tayong nag-bounce dyan. Kung makikita nyo, nag-close yung candle. Nag-close yung candle dito, tapos tumaas yung price. Ganyan, no? Ito yun. So, we can count this as 1 and this is 2. So, dito pwede natin guhitan to. Ibig sabihin, this is now a support line. Now, dahil dalawang beses nag-hit dito yung price, tapos nag-react siya pataas, nag-bounce siya pataas, that's 1. This is another 1. Ito, meron dito. Nag-hit dyan yung price, nag-close sa ibabaw ng lane niya, tapos nag-react siya pataas. This is 2. So dito pwede natin siyang i-consider ngayon as support line. Ideally, pwede ka ditong mag-buy. Once na nag-close tong candle na to, that is the third touch. Ngayon, aalamin naman natin ngayon saan tayo magsisell. Kasi ang concept nga ng trading guys is we will buy low and we will sell high. Now, kailangan as trader, kailangan din natin alam natin saan tayo magsisell. Kasi nga buy and sell ang trading eh. We will buy low and we will sell high. So ibig sabihin, ideally, we will buy sa support line and we will sell sa resistance line. Ang tanong nyo lagi dito guys, saan dito sa chart, dalawang beses nag-react ang price pababa? Kung makikita natin dito, meron ditong una, 1, that's 1. Bakit? Kasi nag-close yung candle, tapos bumagsak, bumaba. So that's one confirmation. Another one is ito, bumalik dyan yung price, tapos nag-react siya ulit pababa. Ang laki ng binaba niya. So that's 2. That's twice na ginawa ng price is nag-react siya, nauntog siya at bumagsak. So we can draw a line here. Diyan tayo ngayon magsisell once na nag-hit dyan yung price. So nag-buy tayo dito dahil there's a high possibility na magbabounce siya dyan and mag-hit siya sa resistance line dahil nag-hit siya ng dalawang beses dito. So possibly sa third time na nag-hit siya dito, babagsak siya ulit. So bago pa siya bumagsak, dapat makapag-sell na tayo. So ganun yung concept ng trading guys. We will buy low and we will sell high. So in this trade alone, kung halimbawa merong nag-buy tayo dito sa baba, tapos nag-hit siya dito sa taas, this trade will give us a 20% profit sa trade na ginawa natin. Support and resistance is yung pinaka-basic guys. Marami yung pwedeng gawin pa. Pwede natin yung gawing zone, tapos kadalasan nag-flip yan. Sa ngayon, you need to practice hanapin ang reaction points ng market, saan siya nagre-react pataas, saan siya nagre-react at bumabagsak. That's the essence of support and resistance. Once you master that, you can move on to paghahanap naman tayo ng zones. I-discuss ko naman yon sa another videos natin. So make sure to subscribe para una ka palagi sa mga i-upload ko pang mga videos like this sa technical analysis. And also, i-like mo na rin yung video na to kung nakatulong at natuto ka in this video. Kung meron ka naman tanong din, i-comment mo lang below and I'll try my best to help you at sagutin yung tanong mo. And yun lang, I'll see you in the next video.